Ang Pilipinas, isang bansa sa Asya na kilala sa matinding trapiko at siksikang mga lungsod, isang metropolis na napakagulo at tila hindi sulit bisitahin. Ito ang unang impresyon ni Professor Schmidt, isang retiradong Aleman na propesor sa Pilipinas. Agosto 2024 nang bumiyahe siya patungo sa bansang ito na tila puro gulo at walang partikular na namumukod-tangi sa Asya, bitbit ang isang tambak na mga folder upang tapusin ang kanyang research proposal. Sa simula, halos wala siyang anumang inaasahan sa Pilipinas. Bukod sa pakiramdam na ito ay tila isang murang timpla ng mga Japanese convenience store at ang mabilis na buhay ng mga Koreano. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay makalipas lamang ang isang buwan, inilathala ni Professor Schmidt ang isang research paper na nagdulot ng malaking pagbabago sa buong mundo ng akademya. Ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming malalaking lungsod sa Europa na pag-aralan at gawing modelo. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nagbago ng husto ang kanyang pananaw? Sa isang convenience store sa Pilipinas, dadalhin ko kayo ngayon upang tuklasin ang lihim sa likod ng kuwento noong gabing iyon. Nagsimula ang lahat noong gabing iyon, Agosto 11, bandang 11 p.m. sa Ninoy Aquino International Airport. Ikinakaladkad ni Professor Schmidt ang kanyang pagod na katawan mula sa arrival hall. Ang mahabang 30 oras na flight, kasama ang jet lag, ay nagdulot ng matinding pagkalito sa halos 70 anyos na matandang iskolar na ito. Abay, bakit ko ba tinanggap ang research na ito? Bulong niya sa sarili. Kung alam ko lang, sa Tokyo na lang sana ako lumipad, bakit pa ako napunta sa nakakabaliw na lugar na ito? Nang sumakay siya sa taxi, masiglang bumati ang driver sa kanyang pasumpong-sumpong na Ingles. Philippines very good, food delicious, people friendly. Walang emosyong tumango si Professor Schmidt at naisip, naku, eto na naman, karaniwang pang-akit ng turista. Siyempre, bawat bansa sasabihing maganda sila. Ano pa ang bago doon? Pagdating niya sa kanyang hotel sa sentro ng Maynila, halos alas 11:30 na ng gabi. Medyo nahihiyang sinabi ng front desk clerk, Professor, paumanhin po. Sarado na po ang aming restaurant. Ayos lang, sagot niya. Hindi naman ako masyadong gutom. Sa totoo lang, wala siyang nakain ng maayos mula pa kaninang tanghali. Gusto niyo po bang subukan ang convenience store sa malapit? Mungkahi ng front desk clerk. Kumaliwa po kayo, may 7-Eleven po doon, bukas 24 oras. Convenience store? Umismid si Professor Schmidt sa kanyang isip. Sa Alemanya, ang mga convenience store ay tindahan lang ng malapit ng mag-expire na merienda at dekalidad na kape. Sa gabi, ito ay pugad ng mga lasing at walang tirahan. Salamat, pero mas gusto kong magpahinga na lang sa kwarto, sagot niya ng walang imik. Ngunit nang makahiga siya, hindi nagtagal ay nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan. Naalala niya ang kanyang paglalakbay sa Japan, kung saan kahit hating gabi ay mayroon pa ring onigiri para pantawid gutom. Sige na nga, ituring ko na lang itong bahagi ng research, pagtatahimik niya sa sarili. Nagpalit siya ng damit at lumabas ng hotel. Ang gabi sa Maynila ay mas buhay kaysa sa inaasahan niya. Malapit na ang hating gabi ngunit marami pa ring tao at sasakyan sa kalsada. Ang malaking sign ng 7-Eleven na hindi kalayuan ay maliwanag at sa loob ng tindahan ay napakaliwanag din. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na aircon. Ngunit ang talagang nagpatanga kay Professor Schmidt ay hindi ang aircon, kundi ang tanawin sa kanyang harapan. Ito ba talaga ay convenience store? Ang sahig ay maliwanag at malinis. Ang mga produkto ay maayos na nakasalansan. Ngunit ang pinakanakakakuha ng kanyang pansin ay ang buong hanay ng mga lutong pagkain. May mainit na siopaw sa steamer, hotdog at fishball na pinapanatiling mainit sa mga lalagyan, at higit sa 20 uri ng mga nakabox na pagkain na maayos na nakalatag. Welcome! Welcome! Sandali siyang natigilan. German yan. Lumingon siya at nakita ang isang batang empleyado na bumabati sa kanya. Ngumiti ang binata ng masigla. Nakasulat sa name tag ang June. Marunong kang magsalita ng German? Tanong niya sa Ingles. Konting-konti lang po sir, ngiti ni June. Mukha po kasi kayong Aleman kaya sinubukan ko lang. May maitutulong po ba ako sa pagpili ng bibilhin? Ang maliliit na detalyeng ito ay bahagyang nagpakilig kay Professor Schmidt sa Berlin. Huwag nang pag-usapan ng German. Mahirap nang makahanap ng convenience store na nakakaintindi ng Ingles. Gusto kong bumili ng makakain.
Walang problema po, sir. Masiglang mungkahi ni June. May mga adobo flakes with rice, pandesal, at sandwiches po kami. Kung gusto niyo po ng mainit, sikat na sikat din po ang hotdog at siopaw namin. First time niyo po ba sa Pilipinas, sir? Tumango si Propesor. Kung gayon po, kailangan niyo pong subukan ang adobo flakes with rice namin. Masiglang payo ni June. Ito po ang pinaka-classic na pagkain ng Pilipinas. Kinuha ni Propesor ang isang box ng nag-aalinlangan. Sa plastic box, malinaw na nakasulat ang sangkap, dami ng calories, at oras ng paggawa. Ang oras ng paggawa ay 7 PM ng araw na iyon, na nangangahulugang ang bawat box ng pagkain ay sariwang gawa sa araw na iyon. Gusto niyo po bang initin ko, sir? Tanong ni June. Oo, sige. Sa Alemanya, walang ganoong serbisyo ang mga convenience store. Tumango si Professor Schmidt bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay nagsimulang maglibot sa tindahan. Lahat kayo, isipin na lang ang isang Aleman na propesor na naglalakad sa isang convenience store sa Pilipinas na parang si Ginang Liu na naglalakad sa Grandview Garden. Bigla, nakuha ng isang coffee machine ang kanyang atensyon. Nang lumapit siya, ang mapagmataas na propesor na ito ay nalito sa unang pagkakataon dahil nakita niya na ang coffee machine sa kanyang harapan ay hindi gumagamit ng instant coffee powder, kundi sariwang giling at sariwang brewed na kape sa halagang 50 piso lamang. Sa tabi nito, mayroong iba't ibang uri ng syrup at creamer na maaaring ilagay ayon sa gusto. Sa freezer, may sariwang prutas, salad box at maging maliliit at cute na panghimagas. Bawat produkto ay may malinaw na nakasulat na expiration date, kaya hindi kailangang mag-alala kung expired na. Ngunit ang talagang humanga kay Professor Schmidt ay ang kakaibang atmosfera ng tindahan. Sa upuan sa gilid ng bintana, may 2 o 3 tao na tahimik na nakaupo. Isang babaeng naka-uniforme ng nurse ang kumakain ng kanyang nakabox na pagkain, marahil ay galing sa late shift. Sa isang sulok may isang babae na mukhang estudyante na naka-earphone, kumakain habang nakatingin sa kanyang computer. At mayroon ding isang matandang mag-asawa na tahimik na naghahati ng hotdog. Walang ingay dito, walang lasing, at walang kakaibang tao na naglalakad-lakad. Ang buong lugar ay tahimik at maayos, ibang-iba sa kanyang paglalarawan sa gabi. Hindi ka panipaniwala na ang isang convenience store sa gabi ay magkakaroon ng ganitong mainit at puno ng malasakit na atmosfera. Napakasibilisado. Ang inyong adobo flakes, sir. Luto na po. Ang boses ni June ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang bagong labas na nakabox na pagkain mula sa oven ay umaalingasaw sa bango. Sa pagbabayad, muli siyang nagulat. Nakita niya na rito ay maaaring gamitin ang GCash upang magbayad. Dapat ninyong malaman na sa maraming lugar sa Alemanya, hindi pa nga tinatanggap ang credit card at ang electronic payment ay lalong bihira. Dinala niya ang tray ng pagkain at umupo sa gilid ng bintana. Sa unang kagat ng adobo flakes with rice, ang bango ng adobo at ang malinamnam na lasa ay agad na humanga sa kanya. Ang lasa ay hindi parang fast food, kundi parang lutong bahay na gawa ng may pagmamahal. Hindi lang basta pagkain na ginawa para matapos lang, kundi isang pagkain na nagpapainit ng puso at gumamit ng totoong sangkap. Habang kumakain, nagsimula siyang obserbahan ang ibang mga customer sa paligid niya. Ang nurse, pagkatapos kumain, ay maingat na inihilig ang basura sa tamang basurahan. Ang estudyante, pagtayo, ay sinamantala ang pagkakataon upang linisin ang lamesa. Ang matandang mag-asawa, pagkatapos magbayad, ay magalang na nagpasalamat sa empleyado. Napakalaki talagang kapani-paniwala. Isinulat ni Professor Schmidt sa kanyang notebook. Ang isang convenience store ay naging isang maayos at mainit na social space sa gabi. Habang pinahahalagahan niya ito, nagkaroon ng maliit na insidente na lubos na nakaantig sa kanyang puso. Isang matandang lalaki na mukhang walang tirahan ang pumasok, nakasuot ng luma at punit-punit na damit at may kakaibang amoy. Kung sa Alemanya ito nangyari, matagal na siyang pinaalis. Ngunit ngumiti si June at bumati. Mang Tonyo, nandito na naman po kayo ngayon? Tumango ang matanda at inilabas ang ilang barya. Sabi ni June, Mang Tonyo, ang hotdog po ngayon ay buy 2 take 1 po. Napansin ni Professor Schmidt na wala talaga sa promo ang naturang alok, gawa-gawa lang ni June. Ginamit ng batang empleyado ang kanyang sariling paraan upang lihim na tulungan ang matandang lalaki.
Bumili ang matanda ng 3 hotdog at isang bote ng tubig at umupo ng dahan-dahan sa sulok ng tindahan upang kumain. Walang sinuman ang umayaw sa kanya, walang sinuman ang sadyang umiwas. Dito, anuman ang iyong kalagayan, ikaw ay tratuhin ng may pagmamalasakit. Naluha si Professor Schmidt. Naaalala ang mga malamig na tindahan sa Berlin, ang mga walang tirahan sa lansangan na pinababayaan sa mga lungsod, at ang unti-unting nawawalang malasakit ng mga tao. Makalipas ang ilang araw, tila nabighani siya. Araw-araw siyang nagre-report sa convenience store, umaga, tanghali, hapon at gabi. Palagi siyang naroon sa tamang oras upang obserbahan ang iba't ibang tanawin sa bawat oras. Alas, 7 a.m., dagsa ang mga office worker at estudyante. Maraming tao ngunit hindi magulo. Napakabilis ng pagbabayad. Palaging nakangiti ang mga empleyado. May isang ina na may dalang anak na bumibili ng almusal. Aksidenteng natapon ng bata ang inumin. Mabilis na sinabi ng empleyado, "Ayos lang po." At agad na nilinis ang lugar. Tanghali, isa-isang lumalabas ang mga office worker mula sa kanilang mga opisina. Marami ang hindi kumakain ng mag-isa, kundi kasama ang 3 o 5 kaibigan, nagkukuwentuhan sa sulok ng tindahan na parang sarili nilang kantina. Ang convenience store na ito ay naging extension ng kanilang kumpanya. Alas 3 p.m., oras ng uwian sa eskwela. Napansin niya na maraming estudyante ang hindi agad umuuwi pagkatapos ng klase kundi umuupo sa tindahan para mag-aral. Sanay na ang mga empleyado sa tanawing ito at pinaalalahanan pa nga sila, "Huwag kalimutang uminom ng tubig ha, huwag masyadong matagal na nakaupo." Pagdating ng oras ng mga pamilya, isang ama ang nagdala ng kanyang anak upang bumili ng merienda sa gabi. Ang ina ay nakatayo sa tabi at nag-scan para magbayad. Doon niya nalaman na ang convenience store sa Pilipinas ay maaaring magbayad ng kuryente at tubig, mag-book ng ticket, at kumuha ng parcel. Maaari itong tawaging isang 24 oras na sentro ng buhay. Ngunit ang talagang humanga sa kanya ay ang gabi. Alas 2 a.m., bumalik siya sa convenience store na iyon. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang isa pang empleyado sa gabi, isang ginang sa edad medya, nakasulat sa name tag ang Ate Cora. "Professor, nagmemeryenda na naman po kayo sa gabi." Ngiti ni Ate Cora. "Gusto niyo po bang tikman ang bagong produkto ngayon?" Nagulat siya na natatandaan siya ng ginang. "Paano niyo nalaman na propesor ako?" "Si June po ang nagkuwento," ngiti ni Ate Cora. "Narinig ko po na may Aleman na propesor na madalas dito at mahilig po siyang may hawak na maliit na notebook para magsulat. Kung gayon, nagbabahagi pala ng impormasyon ang mga empleyado tungkol sa mga customer, hindi para sa chismis, kundi para sa mas mapagmalasakit na serbisyo." Noong gabing iyon, marami pang mainit na sandali ang nasaksihan niya. Isang taxi driver ang bumili ng kape. Agad na naalala ni Ate Cora, "Mang Tonyo, nagde-drive pa rin po kayo sa gabi? Gusto niyo po bang palakasin ko ang kape niyo para hindi kayo antukin?" Isang lalaking naka-uniforme ng konstruksyon ang bumili ng nakabox na pagkain. Nag-aalalang sinabi ni Ate Cora, "Kulang po ito, kuya. Mahirap po ang trabaho ninyo, madali kayong magutom. Gusto niyo po bang kumuha ng isa pang box ng kanin?" Nauunawaan na ni Profesor na ang lugar na ito ay higit pa sa isang tindahan, kundi parang isang kanlungan sa gabi ng lungsod. Hindi niya maiwasang magtanong, "Bakit ninyo po pinapahalagahan ang bawat customer ng ganito? May patakaran po ba ang kumpanya?" Nag-isip si Ate Cora ng sandali at sumagot, "Wala naman po kaming espesyal na patakaran. Lahat naman po kami ay nagsisikap para sa aming kabuhayan, kaya nagkakaintindihan po kami. Kung masaya ang customer, masarap din po sa pakiramdam ang aming trabaho, di po ba?" Ang sagot niya ay nagpapakita ng esensya ng kultura ng convenience store sa Pilipinas. Hindi ito umaasa sa mga patakaran kundi sa malasakit. Isang gabi, patuloy na nagmamasid si Professor Schmidt sa convenience store. Ang pangyayari noong gabing iyon ay tuluyang nagpabago sa kanyang pananaw sa lipunang Pilipino. Bandang 10 p.m., isang batang lalaki na may edad na 6 o 7 taon ang umiiyak na pumasok sa tindahan. Nakasabit sa kanyang balikat ang isang backpack na puno ng mga gasgas. Pagpasok niya sa tindahan, sumigaw siya ng malakas, "Inay, hindi ko po makita si Inay." Tumigil ang lahat ng nasa tindahan sa ginagawa nila. Nagtataka si Professor Schmidt kung paano haharapin ng mga Pilipino ang ganitong sitwasyon. Sa Alemanya, ang ganitong sitwasyon ay karaniwang diretsong ipinapaalam sa pulis at hihintayin na lang ang pulis na umaksyon.
Ngunit ang sumunod na eksena ay hinding-hindi niya malilimutan. Ang empleyado na naka-duty noon ay isang binata. Nakasulat sa name tag ang Kuya Eric. Mabilis siyang lumapit, yumuko upang maging kapantay ng bata. "Huwag kang matakot bata, tutulungan kitang hanapin si inay." Inakay ni Kuya Eric ang bata at pinaupo sa isang upuan. Pagkatapos ay lumingon siya sa ibang mga customer at sinabi, "Paumanhin po, mag-aanunsyo lang po ako." Umalingaw-ngaw ang anunsyo. "Sa lahat ng aming mga customer, kasalukuyan po tayong may isang batang lalaki na nakasuot ng asul na uniform ng paaralan at may pulang bag na naghahanap po sa kanyang ina. Kung may nakakita po sa isang magulang na nag-aalala sa labas, mangyaring ipaalam po na ang bata ay nasa convenience store. Salamat po sa inyong kooperasyon." Pagkatapos, nagkaroon ng kaguluhan. Isang ginang na bumibili ang lumapit. "Anak, gutom ka ba? Papainumin kita ng gatas." Isang estudyante na nasa malapit ay nagsabi, "Pupunta po ako sa kanto sa labas para tingnan, baka doon hinahanap ng ina niya." Maging si Mang Tonyo, ang matandang walang tirahan na madalas doon, ay lumapit. Kinuha niya ang isang nakatiklop at gusop na supot ng biskwit mula sa kanyang bulsa. "Huwag kang umiyak anak, kumain ka muna ng kahit ano." Nakatitig si Professor Schmidt. Ang mga estranghero na ito ay automatikong nagsama-sama upang bumuo ng isang network ng proteksyon. Ang lahat ay nagtutulungan upang alagaan ang nawawalang bata. Kalmadong tinanong ni Kuya Eric ang bata, "Naaalala mo ba ang pangalan ng kalye ninyo?" Umiling ang batang lalaki ngunit sinabi, "Alam ko po na ang bahay namin ay nasa kalye na may malalaking puno." Isang customer na pamilyar sa lugar ang nagsabi, "Baka po iyon ang Sukhumvit Street. May mga malalaking punong akasya po doon na nakahanay." Nagliwanag ang mga mata ng bata. Opo. Dali-daling tumawag si Kuya Eric sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, ipinaalam ang sitwasyon. Wala pang 5 minuto, isang pulis ang dumating sa pinangyarihan. Ngunit ang pulis na ito ay hindi dumating upang mag-imbestiga sa kaso, kundi parang isang mabait na kuya. "Maliit, hayaan mong dalhin ka ni Kuya Pulis kay inay ha?" Malumanay na sabi ng pulis. Bigla, isang babae ang dali-daling pumasok sa tindahan. "Anak ko, nandito na si inay." "Inay!" Niyakap ng mag-ina ang isa't isa at umiyak. Lumalabas na ang ina ay bumili sa kabilang kalsada. Pag-uwi ng bata mula sa eskwela at hindi niya nakita ang kanyang ina, nataranta siya. Paulit-ulit na nagpasalamat ang ina. "Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga." Gusto niyang bilhan ang lahat ng bagay bilang pasasalamat, ngunit tumanggi ang lahat. Sabi ni Kuya Eric, "Huwag po kayong mag-alala ma'am. Sapat na po na ligtas ang bata." Sabi din ng ginang, "May mga anak din po ako. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo." Si Mang Tonyo ay tahimik na bumalik sa sulok ng tindahan at ipinagpatuloy ang pagkain ng kanyang hotdog. Nanginginig ang mga kamay ni Professor Schmidt. Isinulat niya sa kanyang notebook, "Ngayong gabi ay nasaksihan ko. Hindi ito ang mahusay na pagganap ng isang komersyal na espasyo, kundi ang kaluluwa ng isang komunidad. Ang bawat isa ay automatikong naging tagapagtanggol. Ang tiwala at pagtutulungan ay isang bagay na hindi kayang palitan ng anumang patakaran." Bago umalis ang ina, sadyang lumapit siya kay Mang Tonyo. "Mang Tonyo, salamat po sa pagpapatahan ninyo sa anak ko kanina." Ngumiti ang matanda ng nahihiya. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang walang tirahan, kundi isang bahagi ng malaking pamilya sa komunidad. Pagkatapos ng pangyayari, tinanong ni Professor Schmidt si Kuya Eric, "Madalas po bang mangyari ang ganito?" Sumagot si Kuya Eric, "Minsan po. Lahat po ng empleyado namin ay dumaan sa training. Alam po namin kung paano haharapin. Pero sa totoo lang po, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga procedures, kundi ang pagtingin sa bawat taong pumapasok sa tindahan bilang kapamilya." "Kapamilya?" "Opo sir," natural na sabi ni Kuya Eric. "Bukas ang convenience store, 24 oras. Para sa marami, para po kaming pangalawang tahanan. Kung gutom, pumunta rito. Kung malungkot, pumunta rito. Kung may problema, pumunta sa amin. Kung bahay, dapat alagaan ang isa't isa, di po ba? Nakaramdam na ba kayo ng isang tindahan na tinatrato ang mga customer na parang kapamilya at ang mga customer naman ay tinatrato ang isa't isa na parang kapitbahay? Hindi ba ito ang buhay sa lungsod na kinagisnan natin?" Nagpasya si Professor Schmidt na siyasatin ng malalim ang fenomena na ito. Nagsimula siyang interbyuhin ang mga empleyado, customer, at maging ang district manager ng convenience store. Sinabi ng district manager ang isang impormasyon.
Ang density ng convenience store sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Sa average, bawat 2,000 katao ay may isang convenience store. Ngunit hindi lang kami naghahabol sa bilang kundi binibigyan din namin ng kahalagahan ang pag-integrate sa komunidad. Paano ninyo po nagagawa? Wala naman po talagang sikreto, sir. Basta po alagaan lang ang tindahan na parang bahay at ituring ang mga customer na parang kaibigan. Napakababa po ng aming employee turnover rate. Marami ang matagal nang nagtatrabaho rito, kaya natural lang po na nagiging malapit sila sa mga tao sa komunidad. In-interview ni Professor Schmidt ang isang regular na customer. Isang nurse na nagtatrabaho sa gabi ang nagsabi, "Minsan pag uwi ko galing trabaho, sobrang pagod ko. Pero pagpasok ko sa convenience store at narinig ko ang, 'Pagod po kayo ma'am?' Parang umiinit ang puso ko." Isang taxi driver ang nagsabi, "Napakabore ng magmaneho sa gabi. Minsan, papasok ako para uminom ng kape, makikipag-usap ng 2 o 3 salita sa empleyado at biglang magkakaroon ako ng lakas." Ang isang matanda na nakatira ng mag-isa ang pinaka-naaantig. "Lahat ng anak ko ay nasa probinsya. Ang makipag-usap sa mga tao sa convenience store ang nararamdaman kong pinakamainit na oras sa araw ko. Kilala ako ng lahat ng empleyado at nag-aalala pa nga sila kung kumakain ako sa tamang oras. Sa totoo lang, mas friendly sila kaysa sa mga kapitbahay ko." Napagtanto ni Professor Schmidt na ang mga convenience store sa Pilipinas ay lumampas na sa pagiging komersyal na lugar lamang at naging isang mahalagang social connector sa buhay ng mga modernong tao sa lungsod. Pagbalik niya sa Alemanya, inilaan ni Professor Schmidt ang isang buwan sa kanyang pananaliksik. Natapos niya ang isang thesis na nagpagimbal sa mundo. Ang mga convenience store sa Pilipinas, isang bagong paradigma ng urbanong komunidad sa ika-21 siglo. Ang pangunahing punto ng artikulo ay napakapukaw isip. Sa proseso ng urbanisasyon ng mundo, unti-unting nawawala ang tradisyonal na komunidad. Ang mga tao ay nakatira sa iisang gusali ngunit hindi nagkakakilala. Habang lumalaki ang lungsod, lalong lumalayo ang mga puso ng mga tao. Ngunit ang mga convenience store sa Pilipinas ay nag-aalok ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng humanitarian commerce na muling bumubuo ng isang network ng tiwala sa lungsod. Espesyal niyang binanggit ang kuwento ng nawawalang bata. Kapag ang isang komersyal na espasyo ay maaaring maging dahilan upang ang mga estranghero ay kusang magtulungan. Kapag tinatrato ng may-ari ang mga customer na parang kapamilya, kapag ang mga walang tirahan ay maaaring tumanggap ng respeto at pagtanggap, hindi lang natin nakikita ang tagumpay ng industriya ng serbisyo, kundi nakikita rin natin ang pag-asa ng lipunan. Pagkatapos mailathala ang artikulo, malaki ang naging usapan nito sa larangan ng urban planning sa Europa. Ang pamahalaan ng Paris, Pransya, ang nanguna sa pagpapadala ng delegasyon upang mag-aral sa Pilipinas. Inimbitahan ng University of London sa Inglaterra si Professor Schmidt upang magbigay ng lektura sa paksang pag-aaral mula sa Pilipinas. Paano gawing mainit ang isang malamig na lungsod? Samantala, ang Berlin sa Alemanya ay nagplano na direktang isulong ang modelo ng pamamahala ng komunidad ng convenience store sa Pilipinas. Ang pinakakawili-wili ay ang tugon mula sa South Korea. Isang propesor ng sosyolohiya sa Seoul ang nagsabi, "Akala namin noon na ang kultura ng convenience store ng Korea ay ganap ng nabuo. Ngunit pagkatapos basahin ang research ni Professor Schmidt, napagtanto namin na ang pinag-aralan lang namin ay ang convenience, ngunit hindi namin natutunan ang malasakit." Ang pananaw naman ng mga Japanese academic ay iba. Ang serbisyo ng convenience store sa Japan ay hindi rin nalalayo, ngunit karamihan ay nakasalalay sa mga patakaran. Ang lakas ng Pilipinas ay ang serbisyo na nagmumula sa puso. Ang ganitong atmosfera ay mahirap gayahin ng sistema. Gayunpaman, ang isang email na pinahahalagahan ni Professor Schmidt ay nagmula sa isang empleyado ng convenience store na nagngangalang June. "Professor, salamat po sa pagpapakita ninyo sa buong mundo kung sino po talaga kami. Sa totoo lang po, wala naman po kaming ginagawang espesyal. Tinatrato lang po namin ang bawat customer na parang kaibigan. Kung makakatulong po ito para gumanda ang lungsod, ipagpapatuloy po namin." Sa tagsibol ng 2025, muling bumiyahe si Professor Schmidt kasama ang kanyang team sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito,
Hindi lang sila nagmasid kundi nais din nilang pag-aralan ng malalim ang kultural na pundasyon sa likod ng fenomena na ito. Natuklasan nila na ang tagumpay ng convenience store sa Pilipinas ay hindi aksidente, kundi nagpapakita ng isang espesyal na katangian ng lipunang Pilipino, ang malasakit. Hindi lang ito isang slogan kundi isang normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay, isang pundasyon ng paggana ng lipunan, isang likas na reaksyon kapag nahaharap sa kahirapan. Sa research report, isinulat ni Professor Schmidt, marami ang nagtanong sa akin kung ang modelo ng Pilipinas ay maaaring gayahin. Ang sagot ko ay, maaaring gayahin ang sistema, ngunit ang kultura ay kailangang linangin. Ang tagumpay ng convenience store sa Pilipinas ay hindi nakasalalay sa pagiging bukas ng 24 oras, hindi nakasalalay sa dami ng produkto, kundi sa katapatan sa pagtrato sa mga estranghero na parang kapamilya. Habang ang buong mundo ay naghahabol sa mga smart city at high-tech na serbisyo, ginamit ng Pilipinas ang pinakasimpleng paraan upang sabihin sa atin na ang init ng isang lungsod ay nagmumula sa ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ngunit ang pinakakahanga-hangang kwento ay naghihintay pa sa susunod. Makalipas ang ilang buwan, matapos bumalik si Professor Schmidt sa Berlin, walang tigil na tumunog ang telepono sa kanyang research lab. Direktang nakipag-ugnayan ang Department of Urban Planning ng MIT. Professor, gusto po naming isalin ang inyong thesis sa Ingles upang mailathala. Masayang pumayag si Professor, hindi niya alam na ang kuwento pagkatapos nito ay lalampas sa kanyang mga inaasahan. Agad na pagkalathala ng thesis, dali-daling nag-download ang mga akademiko at researcher sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang araw, lumampas sa 100,000 ang bilang ng mga download. Ang producer ng CNN ay sadyang lumipad patungong Berlin upang bisitahin si Professor. Professor, gusto po naming gumawa ng dokumentaryo tungkol sa convenience store sa Pilipinas. Mayroon po bang espesyal? Simpleng sagot ni Professor, pumunta kayo at tingnan niyo mismo. Ngunit tandaan, kailangan kayong pumunta ng 3 a.m. Pagkatapos maipalabas ang dokumentaryo, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa buong mundo. Ang reporter ng New York Times ay sumulat pa nga na, kung ikukumpara sa Starbucks, mas kaakit-akit ang convenience store ng Pilipinas. Agad na sumabog ang social media. Napakaraming kabataan sa buong mundo ang nagpakita ng interes at nag-upload ng kanilang mga larawan sa mga convenience store sa Pilipinas. Isang sikat na influencer ang gumawa pa nga ng video na pinamagatang Living 24 Hours in a Philippine Convenience Store Only na madaling lumampas sa 50 milyong views. Ang alkalde ng Paris ay nagdaos ng press conference at inihayag, magtatayo kami ng 24 oras na convenience store na tulad ng sa Pilipinas upang ang mga taga-Paris ay makakain ng ligtas sa gabi. Sa Tokyo, nagsimula na rin silang kumilos. Bagamat maraming convenience store sa Japan, hindi ito maaaring maging sentro ng komunidad tulad ng sa Pilipinas. Dapat tayong matuto mula sa Pilipinas. Ang pambansang telebisyon ng Alemanya, ang ZDF, ay gumawa rin ng dokumentaryo kung saan si Professor ang pangunahing tauhan na pinamagatang Ang Professor at ang Convenience Store. Pagkatapos maipalabas, ang ratings ay umabot sa 18.4, 7% na nagdulot ng malawakang pagbili ng mga Aleman ng tiket sa eroplano at pag-book ng tour sa Pilipinas ng baliw-baliwan. Mabilis na lumipas ang isang taon. Isang propesor na may masiglang mukha ang umakyat sa mahalagang entablado ng lektura. Sinabi niya sa harap ng maraming tao, akala natin ay mas lalong paglalapitin tayo ng mga smartphone, ngunit ang resulta ay mas lalo ko pang naramdaman ang kalungkutan. Samantalang ang maliit na tindahan na bukas 24 oras sa Pilipinas ang talagang nagdudulot ng koneksyon sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos ipalabas ang video na ito, agad itong lumampas sa 25 milyong views. Ang comment section ng video ay puno ng mga totoong karanasan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang netizen ang sumulat, naantig din ako ng convenience store sa Pilipinas. Sana magkaroon din ng ganitong mainit na lugar sa aming bansa. Sa kasalukuyan, ang fenomena ng convenience store sa Pilipinas ay naging isang mainit na paksa ng usapan sa buong mundo. Higit 15 delegasyon ng gobyerno ang naglakbay upang mag-aral sa Pilipinas. Ang bilang ng mga sipi sa mga tesis na may kaugnayan ay lumampas na sa 500. Isang empleyado ng convenience store sa Pilipinas ang nahihiyang nagsabi sa foreign media, ngayong mga araw,
Ang daming dayuhang customer, ang saya-saya ko po at hindi ko alam kung paano kikilos. Sa totoo lang po, normal lang po ang trabaho namin. Sa opisina ni Professor Schmidt sa kasalukuyan, mayroon pa ring isang litrato na nakasabit. Ito ay isang litrato niya kasama ang mga empleyado at regular na customer sa huling beses niyang bisitahin ang convenience store na ito. Sa ilalim ng litrato, isinulat niya sa Filipino, "Salamat Pilipinas sa muling pagpapanumbalik ng aking paniniwala sa kabutihan ng sangkatauhan." At sa ilalim ng litrato, may petsa na nakasaad, Agosto 11, 2024, 11:47 p.m. Ang litratong tila ordinaryo ay naging saksi sa pagbabago ng pananaw ng isang iskolar. Naaalala mo pa ba kung kailan ka huling nakaramdam ng init sa gabi? Sa mundong lalong lumalamig na nagbibigay halaga sa kahusayan at mga patakaran, ginamit ng convenience store ng Pilipinas ang pinakasimpleng paraan upang unti-unting protektahan ang pinakamalambot na sulok sa puso ng mga tao. Maaring tapos na ang kuwento ni Professor Schmidt, ngunit ang kailangan nating malaman ay ang ganitong mga kuwento sa bawat gabi ng Pilipinas ay patuloy na nangyayari. Kung ikaw ay nakaranas ng paggaling, nakaramdam ng init sa alinmang convenience store, welcome na isulat ang iyong kuwento sa comment section upang makita ng iba na hindi naman ganun kalamig ang mundong ito. Sa convenience store ng Pilipinas, mayroon pa ring maliliit na malasakit na nagliliwanag. Gusto mo ba ang ganitong totoong kwento? Kung gusto mo, i-like at i-follow ang aming channel. Sa susunod na gabi, hahanapin natin ang pinakamalambot na liwanag sa lungsod ng magkasama.